Sinuspinde na po muna ng DOTR ang pagpapatupad ng anti-distracted driving law para mas mapag-aralan daw ang pagpapatupad nito. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Isa raw ang malinaw sa ipinatupad na Anti-Distracted Driving Act noong May 18. Kalituhan ang idinulot ng implementasyon nito. Kaya mismong House Committee on Transportation na ang nagrekomenda na suspindihin muna ang pagpapatupad ng naturang batas. Sir, yung mga ganito hindi kailangan ng TRO or anything? Well, who will issue a TRO for that? Kung para naman sa public ito. It's very clear naman po sa Section 7 that could have been done to avoid confusion. Agad namang tumugon ng DOTR o Department of Transportation sa panawagang isuspindi ang batas. Muli raw nilang pag-aaralan ang implementing rules and regulations. Kinikilala rin ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang puna ng mga may akda ng batas. Kaya hindi na raw muna sila manghuhuli ng mga motorista at itutuon na raw muna ang pansin sa pagpapakalat ng mas malinaw na impormasyon kaugnay rito. Kabilang sa mga tinalakay sa pagdinig ng House Committee on Transportation ay kung ano nga ba ang maituturing na distraction. Bukod sa paggamit ng cellphone para sa mga tawag at text, hindi nakasaad na bawal gumamit ng navigational aids sa pagmamaneho. Kung ang Waze ba nakalagay dito ang Waze ko, is it a distraction? No, it is not a distraction. It is a device that will aid me in driving. Ang spirito ng batas ay distraction galing sa mga electronic communication. Dalawa, di ba? Mobile phones and other electronic communication system. Dalawa lang yan. Sabi ng mga kongresista, ang kalituhan bunga ng kakulangan ng impormasyon. Sa Section 7 kasi ng naturang batas, kinakailangan magsagawa ng massive nationwide information campaign ang DOTR at LTO katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa loob ng 6 na buwan mula nang maging epektibo ang batas. May we know from DOTR or LTFRB on whether or not consultations were made from the concerned stakeholders? During the retraining refresher courses for law enforcement and deputized agents, we conducted an information and awareness campaign for these enforcers. Except that publicly, we did not do this. Ang pagbabawal naman sa mga gamit tulad ng rosaryo, stuffed toy at iba pang abubot sa dashboard, hindi raw sakop ng Anti-Distracted Driving Act, kundi ng DOTC Joint Administrative Order o JAO 01-2014. Tinanong ho kami ng media at lumabas na ho doon sa social network, paano ho kung distracting ito, cellphone, nakalagay ho doon, using, paano po yung pinicturan nila ang mga jeepney na ang daming mga signboard sa harapan, may mga kurtina. So sabi ko, sandali, let me ask LTO. Saan ba nahuhulog ng lahat na ito? Sabi nila, it's under JAO. In my opinion, you can even use the JAO to say na yung rosaryo bawal. Maglalabas naman ng guidelines ang LTO kaugnay ng tamang tint sa mga bintana ng mga sasakyan. Minsan daw kasi napakadilim ng tint ng mga bintana, dahilan para samantalahin ito at hindi na basta-basta mahuli ang mga pasaway na motorista. Samantala, ininspeksyon ng mga opisyal ng Quezon City Police District ang kahabaan ng Banawe sa Quezon City para sa pagpapatupad ng ID system sa mga freelancer na gumagawa ng mga sasakyan. Proteksyon daw ito sa mga customer para hindi maloko ng mga nagpapanggap na auto technicians. Ang ID dapat may pangalan, ID picture at contact number ng police station na maaaring pagsumbungan sakaling may reklamo ang customer. Steve Dailisan, GMA News.